Hindi lahat nabibigyan ng pagkakataong makapag-aral, pero may mga taong ipinaglalaban ito hanggang dulo. Ito ang kwento ng isang katutubong Palauan na aming nakilala sa Rizal, Palawan. Mula sa simpleng pangarap, nagsimula ang kanyang paglalakbay hanggang sa maabot niya ang tagumpay sa kabila ng maraming hamon. Ngayon, isa siyang inspirasyon sa kanyang komunidad at patunay na kayang baguhin ng edukasyon ang buhay. Alamin natin ang kanyang kwento. Hello po! Manungang aldaw at kitayong tanan, ako si Elizabeth Talak. Ako po ay isang katutubong taot bato. Ako po ay pangalawa sa nakapagtapos po sa kolehiyo sa aming tribo. At ako rin po yung kauna-unahang nakapagtapos sa kursong pagninegosyo dito sa PH Rizal, Palawan. Nagtapos po ako noong year 2022. So bilang isang katutubong taot bato, sobrang hirap po talaga ng buhay. Talagang mahirap po makapagtapos bilang isang katutubo. Isa din po sa nagiging dahilan po talaga yung kahirapan po ng buhay. Kung anuhin ko nga po dati is doon po talaga kami sa bundok, hindi talaga ako marunong magtagalog. Talagang nangarap lang po ako na mag-aral sa labas. Tapos nangangarap po ako na mabago yung estado ng kapwa ko katutubo or ng aking tribo. Bali sa journey ko po talaga sa pag-aaral, talagang mahirap po talaga yung pinagdaanan ko. Talagang masasabi kong dugot pawis din po yung pinagdaanan ko bago ko po nakamit yung makapagtapos po sa kolehiyo. Nung elementary po ako, talagang kilometro po yung nilalakad ko. Maliban po doon, nung nawala po yung tatay ko, actually yun po yung parang pinakamahirap po na nangyari talaga is yung namatay po yung papa ko. Nung grade 1 pa lang po ako. Tapos nung namatay po yung papa ko, so doon po nag-start talaga na nahirapan po ako. Siyempre wala na po akong tatay. So kailangan ko pong tumayo sa sarili ko pong mga paa. So, ang ginawa ko po para ma-survive ko yung pag-aaral ko, nagbibinta po ako ng mga prutas, nagbibinta po ako ng mga suman. Nung elementary pa lang po ako, ginagawa ko na rin po yung pagninegosyo. Pero, ang pangarap ko po talaga dati, education po. Kaso lang po, hindi ko rin po inaasahan na pagninegosyo pala yung nakalaan para sa akin na kurso. So, kasi idol ko po yung papa ko eh. So, kaya gusto ko po yung education. So, nung college po ako, K-12 to college po, nag-ano talaga ako, nangamuhan, tumira sa iba't ibang bahay. Maliban sa pagtira po sa iba't ibang bahay, nung time na nag-decide din po ako na hindi natitira sa iba't ibang bahay, ang ginawa ko po is nag-ano po ako, racket dito, racket doon, nagdadamo, naglilinis ng bahay. At the same time po, may mga kumuha din po sa akin kagaya ng Palawan Ecolodge. Sila po yung isa din talaga sa mga tumulong po sa akin, nagbigay po ng opportunity ng trabaho para ma-survive ko po yung journey ko sa pag-aaral. Masasabi ko talaga na bago ko po nakamit yung pangarap ko na makapagtapos, talagang kailangan mo talaga ng tiyaga. Masasabi kong yung pangarap hindi talaga siya hinihintay, kundi pinagtsatsagaan, pinaghihirapan, kailangan mong ibigay yung lakas mo, hindi ka dapat mahiyain, dapat talagang positive ka lang. Actually, ginawa ko din pong motivation po yung mga negative thoughts na narinig ko na sinasabi sa akin. Dahil sa identity ko po, naranasan ko din yung discrimination, pero ginamit ko po yun siya as motivation po para makapagtapos po ako ng pag-aaral. Yung kahirapan at yung negative thoughts, yun po yung naging motivation ko talaga din. Yun po ay ilan lang po sa mga naranasan ko or kumbaga kwento ko nung nasa journey po ako na nag-aaral po ako. So sa ngayon po, yung dati po na pangarap ko nung bata po ako na sinasabi kong determinado ako makapag-aral pero hindi ko pa alam kung ano yung gusto ko. Sa ngayon po ay masasabi kong nakuha ko na po yung pangarap ko. Hindi lang na makapagtapos, kundi magkaroon po ng negosyo. So ang pangarap ko po talaga nung bata po ako ay hindi lang po makapagtapos talaga, kundi mabigyan po ng kabuhayan yung mga kapwa ko katutubo. So sa ngayon po, nandito po yung kabiyagan tayo para patuloy po na magbigay ng kabuhayan po sa mga kapwa ko katutubo. Ang goal po ng kabiyagan tayo ay hindi lang po para bigyan sila ng kabuhayan. Yung pangalawa is mai-preserve po yung culture and tradition at saka yung talento at kaalaman na namana pa po sa aming mga ninuno. At syempre, gusto din po namin na ipakilala hindi lang po yung mga kapwa ko katutubo
ang gusto kong makilala talaga, kundi makilala din po yung mga gawa nila. Hindi lang po dito sa bayan ng Rizal, hindi lang din po dito lang sa lokal, kundi sa international o kung pwede nga po kahit sa buong mundo. Dahil bilang isang katutubo, sobrang proud na proud po talaga ako sa mga talento at kaalaman na nandito ngayon na makikita natin dito sa Kabiyagan Tayo, na talagang kung makikita natin, dito po natin makikita sa mga produktong ito na yung gininto ang kwento or talento na namana po namin sa aming mga ninong. Yung pangalan po ng negosyo na rinopost ko po nung 4th year college pa lang po ako, na ito po ay business implementation ko, ito po ay Kabiyagan Tayo. Ito po ay salitang taot bato na kung sa Tagalog po ay kabuhayan natin. Kaya po, Kabiyagan Tayo or kabuhayan natin yung ipinangalan ko po sa aking negosyo, dahil yung mga gawa po na nandito ngayon sa Kabiyagan Tayo is ito po ay kabuhayan po talaga. Hindi lang po kabuhayan ko, kundi kabuhayan po namin at ng aking tribo na Taot Bato. Ang kwento ni Ma'am Beth ay hindi lamang kwento ng personal na tagumpay, kundi isang inspirasyon sa buong komunidad. Sa bawat produktong kanyang ipinagbibili, dala niya ang kultura, tradisyon at pag-asa ng kanyang tribo. Sa kanyang patuloy na pagsisikap, mas marami pang pangarap ang mabibigyan ng pagkakataong matupad. Isang kwento ng determinasyon, kultura at pagbabago. This is Basha. Follow for more Palawan stories and adventures.